Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed mag-ingay. Korte po ito. Ang alam ko, pagka nakakita kasi ako noon ng abogado, basta't abogado, sabi ko sa isip ko, magaling yan. Hindi naging abogado yan, kung hindi magaling yan, matalino yan, sigurado yan. Pero ngayon, mga kababayan, magkakaiba ang representasyon, ang interpretasyon ng mga abogado tungkol dito sa sinasabi ni Robin Padilla, mga kababayan. Pero, alamin natin, ano nga ba ang totoo dyan, mga kababayan? Bakit ba nagalit si Senator Robin Padilla sa hearing? At bakit ba siya pinagtawanan? Ito bang sinasabi niya talaga ay mali, tama? Ito mga kababayan, panoorin natin. Eto na, papasok na tayo dyan sa sinabi ni Robin. Oo. Kung magiging patas lang, fair, at hindi one-sided ang prosecution, magtawanan na kayo, di ba? Sinabi ko, one-sided na pa. Kung magiging hindi one-sided ang prosecution, at yung kasong isinampa nila, nakita nila, wala naman pa kaming ebidensya dito, kahit sila mismo ang sasabihin nila sa korte, we move to dismiss the complaint. On what grounds? We lack for insufficiency of evidence, Your Honor. Kasi you're the prosecution and then why are you, di ba dapat ituloy-tuloy mo yung kaso? Doon sila nagkakamali dyan. Okay. Kasi tama yung sinabi ni Robin Padilla. Ayun mga kababayan sabi ni Kuya Jen tama daw yung sinabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Anong basihan mo? Kuya Nelson. Kuya Nelson pala, mali yung tama ba? Kuya Nelson ba binanggit ko kanina? Anong basihan mo, Kuya Nelson? Bakit sinabi mong tama si Senator Robin Padilla? Baka malagay tayo sa dyan Nako, baka maparatangan tayo dyan, ha? Yun na nga ba Kasi sinasabi sabi ko, nila, itong mga taga-supporters ni Robin Padilla, kay mali na sinasabi, supporter pa rin daw kayo ng supporter sa kanya. Ayan ang problema. Basically, masyado nilang minimenos si Senator Robin Padilla. Ang definition natin dito kay Senator Robin Padilla, ito yung literal na Juan de la Cruz na inilagay mo sa Senado bilang representante ng maliliit na Pilipino. Ayan yung sinasabi natin kanina, mga kababayan, na si Senator Robin Padilla, mga kababayan, ano po kasi ito maka-Pilipino, mga kababayan. Yung mga pagsasalita niya, pagtatanong niya, kahit na nagpapasa siya ng mga bills, mga kababayan, kapag nagsasalita, kahit na mag-i-interpellate siya, mga kababayan, hindi siya gumagamit ng English, mga kababayan. Madalas at karamihan sa kanyang mga salita ay Pilipino, Tagalog, naiintindihan ng mga kababayan natin. Tama si Kuya rito? Pangalan nito? Nakalimutan ko lang. Yun, Di ba? Benny. Kuya Benny. Layman's term Alalahanin din natin na nire-represent niya ang Muslim community sa Pilipinas. Yes. Na kung saan talagang pinanindigan niya at tinayuan. Kaya pagka pinagtawanan mo si Senador Robin Padilla, para mo na rin pinagtatawanan yung community na ito. Oo, tama yun. Napakarami tayong mga Muslim na mga kaibigan. Dito lang sa ating munting programa, maraming nanonood sa atin na mga Muslim na mga kababayan natin dyan sa Mindanao, mga kababayan. Hello po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Kapag pinagtawanan mo talaga si Senator Robin Padilla, tama yung sabi ni Kuya Nelson
parang pinagtatawanan mo na yung mga kababayan nating mga Muslim sapagkat inirerepresenta ni Senator Robin Padilla yung mga kapatid at kababayan nating mga Muslim, mga kababayan. Di ba? Na, ewan ko. Pero Anong paliwanag? Ito Ano ang paliwanag kasi, ha? Bakit tama lang? I was ang sinabi ni interrupted. Senador Robin Padilla. Ayan, pinag-uusapan nila. Ano yung paliwanag? Bakit sinasabing tama si Senator Robin Padilla at pati itong si Attorney Anthony Ludalvi Vista, sinasabi niyang tama si Senator Robin Padilla at mali daw itong si Attorney Lugutan, mga kababayan. Panoorin pa natin diretso. Na dapat hindi one-sided na prosecution. totoo. Oh. Kasi, eto mayroon ding mga... Kasi sa una, walang talagang siya ginulpin ng bugbog sarado siya sa comment eh. Lahat ng mga magagaling na loading, di ba? Pinagtawanan siya. Lahat na pati na yung mga suspended na lawyer eh. Ayun, yung sinasabi ko kanina, mga kababayan, pati yung mga suspended na lawyer, pinagtatawanan si Senator Robin Padilla. Oy, yung mga suspendidong lawyer dyan, ha? Bago nyo pagtawanan si Senator Robin Padilla, mag-lawyer muna. Ay, mag-lawyer. Mag-senador muna kayo. Tatawa-tawa kayo dyan, ha? Suspindido kayong abogado samantalang yung pinagtatawanan nyo ay senador ng Pilipinas. Ha? Literal sila. Hindi, kahit literal. Hindi, alam mo, yan ang mahirap minsan sa mga matatalino nating mga kababayan. Oo. Sumusobra talino eh. Ayan, Yung sinasabi utak, na. nagiging utak libro. Utak libro, ha? Kaya pala, mga kababayan, ito palang mga nagtumatawa, ito palang kinakantsawan si Senator Robin Padilla dahil mali nga daw siya. Mga utak libro daw, mga kababayan. Pag sinabing libro, matindi naman si Kuya Benny, ano? Kung ano yung nabasa sa libro, yun na. Hindi na marunong nung tinatawag sa Tagalog na sentido común. Walang common sense, mga kababayan. Kung ano yung nabasa sa libro, yun na yun. Oo. Ito, nasa libro rin to eh. Nasa libro Nasa din. libro. Gusto mo bang iparinig ko muna yung... Sige, para magkaroon Iparinig ng muna natin yung konteksto. Doon sa mga hindi nakapanood. Pakinggan natin ang boses si Senador Robin Padilla dito sa pinagtawanan eh. Sige po. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, Ayan. isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury. Ayan, alam nyo kasi mga kababayan, maputol ko lang po dyan, yung kasing dalawang witness ng prosekusyon na si NBI Lutok at saka si NBI, yung isa, yung nauna mga kababayan, di ko na matandaan. Yung dalawa na yon mga kababayan, may kasong perjury. Yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, nung nagtanong nga dun sa kay Lutok, hawak niya yung napakakapal na listahan ng mga kaso niya, mga kababayan. Kaya niya sinasabi niya ngayon. Na kaso? Nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. Wala na daw kaso. Madali lang niyang gawin, mga kababayan. Witness nila yun Alam niyo naman, napakadaling gawin ng lahat ng mga bagay, mga kababayan, kahit nga yung imposible, nagiging posible sa kanila, mga kababayan. Kayang-kaya nila yan. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided Ayan ang na. ating persecution. Kasi, alam niyo,
pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po Order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. But, who was speaking? Ako po, You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. Ayan mga kababayan alam nyo nung sinabi ni Senator Robin Padilla yung dapat hindi one-sided ang prosecution, kaya nag-react yung mga nasa prosecution na nasa harap niya mga kababayan, nagbulong-bulungan sila, kaya nag-ingay, kaya nagkaroon ng kung naririnig nyo yung ingay sa Senado mga kababayan, sila po yun. Mga kababayan, na wala silang galang sa korte. Wala silang galang sa Senado. Kasi nga po, mga kababayan, samantalang nagsasalita si Senator Robin Padilla, Senator Judge itong nagsasalita mga kababayan, ipinapakita lang nila yung kanilang ugali kasi, dinala nila, yung ugali nila sa Kongreso, dinala nila sa Senado mga kababayan. Hindi pwede yan. Kaya nagalit itong si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Malinaw yung sinabi niya kanina, balikan ko lang, kapag anya pabor sa inyo, hindi na niya naituloy. Okay, parang ganon. Pero pag hindi pabor sa inyo, hindi kayo papayag. Parang ganon ang gustong sabihin ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Pero ang pinagtawanan talaga nila rito, yung kanyang sinabi na ang prosecution dapat ay hindi one-sided, mga kababayan. Lilinawin natin ang sinabing yan ni Senator Robin Padilla. Bakit sinasabi ng ilang mga abogado at maraming nagsasabi niyan na tama yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na hindi dapat one-sided ang prosecution? Tuloy natin, diretso. Ang sabi ng Senador Robin Padilla, napakinggan natin. Ano paliwanag yan? Ang Bakit niya paliwanag nabanggit po- yung one-sided? Ipinaliwanag po ni Senador Robin Padilla na ang kanyang panawagan sa mga prosecutor na huwag maging one-sided ay panawagan para sa pagiging makatarungan, lalo sa pagpapahayag, lalo sa pagpayag sa mga senador, senator judges na may kinakaharap na kaso pero hindi pa nahatulan na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag niya, nagmula ang kanyang pahayag sa talakayan kung automatiko bang nadidisqualify bilang testigo ang isang taong may nauna ng hatol sa kaso. Iniuugnay niya ito sa posibilidad na payagang makalahok sa impeachment trial ni Duterte ang mga senador na may kinakaharap na kaso. Yun ang dahilan. Kaya niya nasabi yun, mga kababayan, dahil nga doon sa mga senador na may kinakaharap ngayon na kaso na nakakulong, katulad ni Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, doon niya iniuugnay yung sinasabi niya na dapat ang prosekusyon ay hindi one-sided, mga kababayan. Tuloy pa natin, diretso pa. Sa pagdinig po kahapon, tinanong ni Padilla ang prosecution kung maaari pa rin maging testigo ang isang taong nahatulan ng krimen na may kaugnayan po sa moral turpitude o malubhang kasamaan na pag-uugali. Hiniling din po ni Padilla sa prosecution na iwasan magharap daw po ng mga testigo may kasong perjury, kabilang sina National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok Ayun yung isa. at Senior Agent John Mark Calilong. Ayun yung isa. Sumagot si Lead Prosecutor Batangas yun. Nelson, so yun pala ang kanyang punto. Ang galing ng logic niya. Yun ang kanyang punto pala. Pwede kang tumistigo, may kaso ka. Hindi ka pa naman na proven beyond reasonable doubt. Pwede ka tumistigo. Tapos yung senator judge, hindi ka na pwede maging senator judge dahil ikaw ay pinaratangan o May parusa, hindi pala parusa, kundi may parusa. Yun ang punto rito, mga kababayan. Narinig nyo po, kapag sila pala
Pwede, mga kababayan. Sabi kanina ni Luis to, kung narinig ninyo, mga kababayan, yung kanyang pagsagot kay Senator Robin Padilla, wala pa man daw, ano yan, wala pang 1 taon. At ang paliwanag niya, pwede silang tumistigo, mga kababayan, dahil hindi pa nahahatulan, parang ganon, mga kababayan. Itong mga senador, hindi pa man din nahahatulan yan, mga kababayan. Guilty ba sila? Kaya nga nag-plea ng not guilty si Senator Dante Marcoleta, mga kababayan, Oh, hindi pa sila guilty. Ibig sabihin, wala pa pong hatol sa kanila. Ang ibig sabihin, mga kababayan, itong mga senador na ito, pwede pa silang makipag-participate at pwede pa silang bumoto sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan. Diretso pa. Hindi ka pa naman proven beyond reasonable doubt. Ayan. Hindi mo na maaaring gawin yung tungkulin mo. O nga naman, may logic ka naman. May logic Pero ang talaga. ganda paliwanag. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ayan. Kasi ito ay napanood ko sa YouTube video ni Attorney Neil Abayon. Yes, napanood ko rin yan. Oo nga, oo. At ang sabi niya rito, Mga kababayan, yung video ni Attorney Neil Abayon, pwede nyo panoorin nyo na. Kukunin ko sana yon para i-ano ko dito. Kaso nga lang, napakahaba ng paliwanag. Kaya kung gusto nyo panoorin yon, mga kababayan, pumunta na lang kayong doon sa kanyang channel at panoorin nyo na lang, mga kababayan. kinuha ko lang yung mahalagang punto. At sabi nga sana, yun din ang gusto ipaliwanag ni Robin. Hindi lang niya nasabi Oo, kung ano. kung ano, Pero hindi niya na-explain ang tanungan din kasi dyan, bakit yung mga testigo mo may mga kaso? Bakit ganyan? Bakit kayo naghaharap ng mga questionable witness? Iyon ang punto ron mga kababayan Bakit yung mga testigo niya, testigo ng prosecution, may kaso? Mga kababayan, pinapayagan nila, pwede pala sa kanila. Bakit itong mga senador judge, mga kababayan, katulad ni Senator Marcoleta at Jinggoy Estrada, hindi nila pinapayagan, mga kababayan, na makipag-participate. Kaya niya nasabi na huwag kayong one-sided, mga kababayan. Yun ang dahilan. Yun ang punto ni Senator Rodante. Yun ang punto ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Kapag pabor sa kanila, yun yung sinabi niya. Kapag pabor sa inyo, pwede. Pero kapag hindi pabor sa inyo, hindi pwede. Oo, ganun ang nangyayari, mga kababayan. Kaya, tama si Senator Robin Padilla sa kanyang sinabi na hindi dapat one-sided ang prosekusyon, mga kababayan. So yun po, mga kababayan, nilinaw lang po natin yan dahil sa napakarami po ang pinagtatawanan si Senator Robin Padilla. Kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Kesyo bubo daw siya. Wala daw siyang alam sa mga batas. Itong mga low-din, itong mga abogado, mga nasuspending abogado, ang nagsasalita sa kanya ng ganyan, mga kababayan. Pero kung pag-aaralan mong mabuti, mga kababayan, at batay na rin sa iba pang mga abogado na mga matatalo, ito talaga ang mga matatalo. Hindi dahil sa, hindi dahil sa sumasang-ayon sila sa sinasabi ni Senator Robin Padilla, kundi yan ang totoo, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya mga kababayan, pag-aralan nyo, tinan nyo mabuti yung mga pinaniniwalaan ninyo. Suyuin yung mabuti, pag-aralan nyo mabuti, saliksikin ninyo yung mga batas tungkol sa mga bagay na yan at magtanong-tanong kayo dun sa mga nakakaalam, hindi porket abogado ay lahat na lang ay tama ang sinasabi. May mga abogado na, syempre, yung naratibo nila, ayaw nila sa Duterte, galit na galit sa Duterte, gusto nilang ma-impeach si BP Sara, kaya sumasang-ayon sila doon sa argumento ng prosekusyon. Mga kababayan, wala na silang pakialam sa katotohanan, sa tamang paggagawad ng katarungan, wala na sila doon. Ang importante sa kanila, mga kababayan, ma-impeach si BP Sara, hindi makatakbo sa 2028 at hindi na makapanghawak ng anumang posisyon sa gobyerno
kapag siya ay na-impeach, mga kababayan. Yun ang kanilang layunin dyan, mga kababayan. Kaya lahat na lang. Ha? Nagawa na nga nila Napabuksan nyo itong mga bank records ng Vice Presidente at ang kanyang asawa, mga kababayan. Na hindi naman sana dapat yan dahil sa mayroong malalabag na batas, mga kababayan, tungkol dyan. Pero para sa kanila, pwede po yan, mga kababayan. Pero, teka muna, mga kababayan, ha? Mukhang maiisahan sila rito, mga kababayan. Bakit? Bakit po sinabing maiisahan sila rito? Tungkol dyan sa pagbubukas ng records, bank records ni BP Sara at ang kanyang asawa. Kasi po, mga kababayan, parang nahulog sila sa bitag. Oo, nahulog sila sa bitag. Bakit? Pagka po si BP Sara ang naging presidente dahil sa ginawa po nila na yan, mga kababayan, na pwede pala nilang pabuksan ang records, bank records ng isang tao, isang politiko, darating ang araw, mga kababayan, gagamitin po yan ng susunod na magiging Pangulo, kahit sino pa, para sa ganun ay panagutin, lalong-lalo na itong mga may kinalaman sa napakalaking nakawan sa ating bansa, mga kababayan. Kaya wag silang pakakasiguro. Baka nahulog sila sa bitag, mga kababayan. Baka inarte lang itong kampo ni BP Sara na, hindi dapat yan, hindi pwede yan. Pero yan pala, mga kababayan, isa palang patibong yan. Para pagdating ng araw, magagamit nila ito para buksan ang mga bank records nitong mga hinihila ng may kinalaman sa napakalaking nakawan sa Kabangyaman dahil dyan sa flood control scandal na yan, mga kababayan. Beno, napahaba na tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Sa lahat ng mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay sa ating programa, happy anniversary po at happy Thanksgiving po sa inyong lahat.